nilalapit ko sa inyo ang aking anak, si Lucky, bilang Vice Governor ng Batangas. Tanong nila, si Ate V ba, ang ating star for all seasons, ay kinain na din ba ng bulok na sistema ng politika? Ay yung anak niya na si Luis Lucky Manzano. Galing sa showbiz. Ano ba experience niyan as a public servant? Ano ba yung magsasabing meron... Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang opisyal na pagfa-file ng Certificate of Candidacy ng veteran actress na si Vilma Santos kasama mga kachika ang kanyang dalawang anak na si Luis Manzano at si Ryan Recto. And as usual mga kachika, hati ulit ang opinyon ng mga tao sa ginawang hakbang na ito ni Ate V kasama nung dalawa niyang anak na lalaki. Kasi mga chika, merong natuwa, ano? Syempre, proud sila dahil kilala nila si Ate V na talaga namang meron ang napatunayan sa Batangas. Pero mga chika, marami rin yung nainis at sabihin na natin na dismayado dahil mga chika, tanong nila, si Ate V ba, ang ating star for all seasons, ay kinain na din ba ng bulok na sistema ng politika? Kasi mga chika, alam naman natin na yung ginagawa ngayon ni Ate V ay isang halimbawa ng political dynasty. Kung saan mga kachika, siya ay tumatakbo bilang isang public servant, yung asawa niya ay dati ring attached sa gobyerno. At ngayon mga kachika, yung anak niyang si Ryan Recto at si Luis Manzano ay ipinasok na rin nila sa politika. And personally for me mga kachika, kung si Ate V lang yung tatakbo as a governor ng Batangas mga kachika, it's fairly acceptable for me pa eh. Kasi mga kachika, may napatunayan na siya eh. May nagawa na siya in terms of peace and order, in terms of improvement, hindi naman siya nangungurap, wala siyang balita or bahid mga kachika ng mga news article na nagsasabing siya ay hindi maayos na leader. Maayos yung record niya mga chika. Pero mga chika, ito yung kuno-question ko. Bakit si Luis Lucky Manzano, pati yung anak niyang si Ryan Recto mga chika, ipinasok niya rin? Ano ba yung objective dyan ni Ate V mga chika? Dahil ba pa-retire na siya, kaya sinusubukan niyang ipasok yung ibang miyembro ng pamilya niya sa politika? Or dahil ba, kagaya ng sinabi niya mga chika, dahil nga raw hindi makakatakbo itong asawa niya na si Ralph Recto, kaya yung mga anak nila yung ipapasok niya. At ngayon naman po nilalapit ko sa inyo ang aking anak, si Lucky, bilang Vice Governor ng Batangas, at ganoon din po ang aking anak na si Ryan Cristia para maging representative naman po ng lungsod ng Lipa. Kasi si Secretary ay hindi na po tatakbo eh. Andun na po siya ngayon sa national government. Siya po ngayon ang Secretary of Finance. Mga kachika, maling justification yun. Kumbaga, perke ba yung asawa mo hindi makakatakbo? Ang irarason mo, yung mga anak ko na lang. Kasi mas okay kung yung family namin yung tatakbo dyan. Mas kaya namin i-lead yan, mas organize yung pagpapatakbo namin dahil iisang dugo lang kami. Well mga kachika, that is a prime example, big example of a political dynasty. Maraming ganyan dito mga kachika. Ngayon ang nakakalungkot parang naging reference pa ni Ate V na kasi nga naman daw may mga iba namang politiko na yung buong pamilya nila public servant, bakit sila hindi nila pwedeng gawin? Well mali rin kasi yun. Kasi mga chika, hindi naman perke hindi nahuhuli yung iba, hindi pinagbabawalan yung iba, pero alam natin sa sarili natin na hindi tama iyon. Mga kachika, dapat hindi na natin gayahin. Perke ba walang batas na nagpapatupad na bawal ang political dynasty gagayahin mo na? Kahit na alam mo sa sarili mo na hindi tama Best example mga chika, yung anak niya na si Luis Lucky Manzano. Galing sa showbiz. Ano ba experience niyan as a public servant? Ano ba yung magsasabing meron siyang relevant na experience, meron siyang relevant na mga skills mga chika na pwedeng magamit kapag siya ay naging Vice Governor ng Batangas? Mga chika, ulitin ko yung tinatakbuhan ni Luis Manzano ngayon is Vice Governor.
nakita niyo yung tinalon niya mga kachika, hindi man lang nga siya dumaan sa pagka-councilor or barangay tanod man lang mga kachika. Wala nga ganun eh. Mga vice governor ka agad. Ngayon, yan ba yung mindset ngayon ni Ate V mga kachika? Ipagkakatiwala niya ba yung Batangas sa isang katulad ni Luis Lucky Manzano na ang skill set, ang kanyang experience ay doon sa pag-arte, sa pag-host? Ano gagawin niya mga kachika pag nandyan na siya sa munisipyo? Ngayon, hindi naman sa hinuhusgahan natin si Luis Manzano mga kachika, no? Pero naisip ko lang, hindi ba nila kaya or si Ate V hindi ba kaya na pangunahan or alam niyo yun, tumakbong governor sa Batangas nang meron naman siyang ibang kasama, kumbaga ibang aalalay sa kanya like vice governor na hindi naman niya kamag-anak. Kasi mga chika, imposible nasa dami-dami ng populasyon sa Batangas, walang ni isa dyan yung papasa doon sa requirement, yung merong experience na fit as a vice governor. Kasi mga chika, ang nangyari, perki ka mag-anak, perki ka dugo, iyon ang isisecure na posisyon, bibigyan ng secure na posisyon sa government. Mga chika, ito ay personal na opinion ko lang. Kumbaga, hindi kasi talaga ako pabor sa political dynasty. Malaki ang respeto ko kay Star for All Season Vilma Santos. Pero hindi ko lang talaga nagustuhan mga chika itong ginawa niyang pag-endorso sa kanyang dalawang anak, particular na nga kay Luis Lucky Manzano, na alam naman nating lahat mga chika na walang experience pagdating sa politika. Diba mga chika, kagaya nung example na lang nung bagyo ba or mga disaster dito sa Pilipinas, may mga balita bang lumabas na si Luis ay nasa field, hands-on sa pagtulong sa mga mamamayan, sa mga Pilipino? May mga balita ba tayo na for example, si Luis nangunguna sa mga rally or alam niyo mga chika, yung mga ganun ka-basic. Kagaya nga dati mga chika, si Gerald Anderson, naalala nyo nung nakaraang bagyo mga chika na lumalangoy siya doon sa baha para makapag-rescue ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ganun siya ka-hands-on mga chika. And dun sa isang interview kay Gerald Santos, napabilib niya ako. Kumbaga mga chika, nakuha niya yung respeto ko. Kasi tinanong siya ikaw ba Gerald, wala kang plano tumakbo sa politics? Mga chika, simple lang yung sagot niya. Wala siyang balak. Kasi nagagawa niya pa rin naman daw tumulong sa kapwa kahit na wala siyang posisyon sa gobyerno. Masaya daw siyang ginagawa niya yun mga chika. At yung isa pang rason mga chika, sinabi niya na hindi niya naman daw kasi linya ang politika. Hindi niya expertise, hindi niya pinag-aralan yun. At kapag siya ay pumasok doon nang wala siyang alam, nakasalalay sa kanya yung buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Sabi ko sa interview I'm just happy to be in a position where I can also help. Nagagawa ko ng napakahirap na and I want to jump into something na hindi ako handa or hindi ko pinagawa because people lacking certain state. Di ba mga chika, yung ganyang logic mga chika, tinama, iniisip niya kaagad yung kapakanan ng bansa bago siya tumakbo sa isang posisyon. Ngayon mga chika, hindi ko naman sa nilalahat, pero di ba karamihan sa mga kumakandidato na ngayon, alam niyo mga chika, basta makapag-file lang ng COC, ang nasa isip nila, kaya nila, kahit na wala naman sila talagang experience, bigla na lang kakandidato. Kina natin sila isa-isayin mga chika kasi kilala nyo naman sila. Sila yung mga nagte-trending ngayon sa social media na from a content creator, alam nyo yun, yung isa nagtitinda ng pares. Alam nyo yun, biglang tumalon sa politika, kukuha ng posisyon as a public servant. And while looking at them closely mga chika, tatanungin natin yung sarili natin dito ba sa mga taong ito namin ipagkakatiwala yung future namin at future nung magiging anak namin? Yan mga kachika yung malaking tanong. Then as a voter, wala tayong control kung sino ba yung tatakbo, pero meron tayong control kung sino yung mananalo. So to wrap up mga kachika, as I said earlier, kung si Ate V lang yung tatakbo as a governor ng Batangas, I'm very much happy to support her.
Kagaya nung sinabi ko rin kanina mga chika, wala naman tayong nabalitaan na any negative news about Ate V. Lahat yan positive mga chika. Isa siya sa mga leader na masasabi kong mayroon talagang ibubuga bilang isang governor ng Batangas. However, yung mga anak niya mga chika, particularly again, Luis Manzano, wherein I'm not really confident mga chika that he can handle such a big task as a vice governor of Batangas. For me mga chika, no, there are still candidates out there in Batangas na mas appropriate, mas deserve yung position na yan na vice governor. Kumaga mas qualified sila in terms of skills and experience compare kay Luis. Hindi tayo galit kay Luis. Actually, fan niya nga rin ako. Pero ayoko lang mga kachika na itolerate yung ganitong klaseng, alam niyo yun, method, yung ganitong klaseng kalakaran na political dynasty na, alam niyo yun, pag yung nanay at tatay mo nasa politika, yung anak mo rin sa politika, yung apo mo, yung apo ng apo mo, and so on and so forth. Ganun yung nangyayari mga chika. Kaya minsan mga chika, no, kahit walang kaalam-alam, dahil nga kadugo, siguradong panalo sa eleksyon. O siya mga chika, hanggang doon na lang muna. Huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!